Hi guys, eto may free time na naman tayo. So vlog lang ng vlog kahit wala nanonood. Ayun, so pag-usapan natin today yung tungkol sa issue na wala daw hatak. Nakakatakot yun Ayun guys, marami kasi ako na babasa sa sa Facebook tsaka sa YouTube sa comment section. Ano daw, months pa lang, o yung iba wala pang isang taon yung Gixxer nila, parang wala na daw hatak, no? So yung Gixxer ko, by the way, 1 year na din, kaka 1 year lang, no? June 12 yun. So ayun, may hatak pa naman. Nakakakit pa naman. Dito ako ngayon sa may papuntang Angono yata to. Parang papuntang Angono Petroglyphs. Yan. Kahit may angkas ako at pataas, may hatak pa naman siya. Wala pa naman akong issue tungkol sa hatak. Siguro magiging issue ko lang sa hatak pag hindi ko nahulugan. Baka hatakin na next week. Yun ang pinakamalaking problema. So ang pag-uusapan natin, ayun, bakit yung iba wala nang hatak, yung iba naman walang problema. Yun, marami kasing no, maraming cause. Or minsan yung pag-describe nila ng walang hatak hindi rin masyadong specific no. Parang walang power, ano ba? Kulang yung torque, kulang yung top speed, ganun ba? Hindi natin kasi sure basta sasabihin lang nila parang low power, walang hatak, ganun. Maraming cause yun. Pwedeng nagpalit ka ng sprocket na hindi naman angkop, no? Tapos nabawasan yung hatak mo o yung torque, pero nag top speed ka naman sa patag. Or nadagdagan naman yung top speed mo sa patag. Pwede rin naman yung spark plug mo, may problema na rin no? Yun, air filter, marami. Pero pinaka common na cause niyan, kahit dun sa luma kong motor na ganyan din yung mga complaints. Ang pinaka common cause niyan, wait lang, ingay ng truck. Ang pinaka common cause niyan mga idol is yung clutch lining. Siguro mga 80% of the time na ang complaint ay mahina hatak, clutch lining yan. O bakit naman yung iba isang taon na wala pang problema yung clutch lining, yung iba naman wala pang isang taon, months pa lang may issue na sa clutch lining? Nasa driving habit kasi yan, lalo na yung mga beginner. Meron kasing beginner na hindi masyadong naturuan tungkol sa clutch, or hindi niya masyado naiintindihan yung mekanismo ng clutch. Lagi siyang nakapisel, tapos madalas naka partial engage pa. Yung ganito, ayan ganyan yung partial engage. Ganito kasi yung fully engage ayan nakakonect yan sa engine. Ito yung fully disengage. Yan dalawang lang yan ang gustong posisyon ng clutch. Ayaw na ayaw niyan yung nakaganito. Though ginagamit din yung ganitong half clutch sa mga specific na scenario, no? Pero hindi yan madalas, lalo na sa city driving. Yan talaga yung nakakagasgas ng clutch. Hanap nga tayo ibang pwesto na medyo nakakatakot dito Ayan kasi pag nagmamanual ka guys, isipin mo lang din naka-scooter ka, ayan lalo na pag nasa higher gears ka na, cruising na lang yan hindi masyado naghahawak sa clutch. Pero ang manual naman kasi pag nasa 3rd, 4th gear, 5th gear na yan, 6th gear, parang scooter na lang din yan. Ayun, gagamitin mo lang pag nag-change ka ng gear, change gear. Yun, ganun lang. Kita mo agad. Ganun lang yun ganda naman ang view dito. Dito tayo dito.
O ayan, tsaka pag hihinto, ayan, mag-change ka ng gear, lalagay mo sa neutral. Ayan na, pwede mo na siyang bitawan. Ang tawag yata dun sa ganong klase ng driving habit ay clutch hugger, clutch hugging. Yun, kahit sa kotse merong ganong klaseng driver. So madali talaga mapupudpud yung nila, madali talaga mapupudpud yung clutch nila. Yun, yung iba rin kasi galing sa scooter, tapos na-curious sa manual, nagpalit ng motor, nag-manual, tapos walang masyadong nagturo or hindi nanood ng tutorial, or minsan yung nagtuturo din minsan clutch hugger din na ipapasa. Ayun, kaya magkakaproblema ka talaga. Isang taon, mga ganyan, sira na yung mo, clutch pack mo. Yun, ang clutch pack ng Gixxer guys, nasa 800 yata kung hindi ako nagkakamali, yung SGP. Yun, pero kung okay naman yung driving habit mo, tingnan natin yung makina, sayang yung gas eh. Pag okay naman yung driving habit mo, hindi ka naman magkakaproblema. Actually, isa kong motor yung luma, 3.5 years hindi ako nagka-problema sa clutch lining nun. Yun naman semi-automatic. Yun, pero ganun din naman yun eh. Yung semi-automatic may clutch din naman yun eh. Nasa paanga lang. Yun, tsaka sumasabay, naka-auto clutch. Dual clutch yun eh. Ito naman manual, ganun din lang. Ayun, disengage at tsaka engage. Ulitin ko, yan lang yung dalawang posisyon na gusto ng clutch. Pag naka-partially engage ka, naku po, yari ka. Ginagamit lang to pag yung pag yung nangangailangan ka ng buwelo, tapos uphill, tapos pahinto-hinto, minsan ginagamit mo talaga yun, o kaya ang bagal, minsan ginagamit mo yun para hindi ka mamatayan ng makina. Pero pag straight naman, huwag ka matakot bitawan yan. Yun, yung iba kasi takot yung iba kasi takot mahiwalayan ng jowa eh. Oh, no. Takot mamatayan ng makina eh. Okay lang yun, pag nagpa-practice ka, okay lang mamatayan ka ng makina. Lalo na yung mga ganito lang naman, hindi masyado matao yung kalsada, walang problema yun. Huwag ka lang mag-practice sa highway, lalo na sa Commonwealth Avenue. Yan, sa Quezon Avenue, sa Osmeña. Naku po, bago ka pumunta dun, dapat gamay mo na yan. Ay, ang init. So paano guys, hanggang dito na lang muna may pupuntahan pa kasi ako, siningit ko lang yon. So thanks for watching and see you on my next video.